Magandang araw mga kaalaman na hinog. Ang topic natin ngayon ay request mula sa isang viewer na siyang problema rin ng marami. Sabi niya, "Dok, lagi niyo pong sinasabi na maglakad, pero paano po kung masakit na ang tuhod ko? Mayroon po bang ibang pwedeng gawin?" Mga senior, mga kasama natin may rayuma, o kayong mga hirap lumabas ng bahay dahil sa init ng panahon o pag-ulan, pakinggan ninyong mabuti ito. Laging sinasabi, maglakad ka, yan ang pinakamagandang ehersisyo. Totoo naman, pero paano kung yung paglalakad na mismo ang nagpapahirap sa iyo at nagdudulot ng sakit? Maraming humihinto na lang ng tuluyan na siyang pinakamalaking pagkakamali. Kaya heto na, ibubunyag natin ang 7 gawain na pwede ninyong gawin na kasing bisa o minsan ay mas maganda pa kaysa sa paglalakad, lalo na kung may iniinda kayong sakit sa tuhod at balakang. Pang-una sa ating listahan, pag-upo at pagtayo sa upuan o chair squats. Ito po ang isa sa pinakaimportanteng ehersisyo para sa inyong kalayaan at kaligtasan. Bakit? Dahil direktang pinamalakas nito ang quadriceps, mga muscle sa harap ng hita, at glutes, mga muscle sa puwetan. Ito ang mga muscle na kailangan ninyo para sa pang-araw-araw na pagtayo mula sa upuan, sa kama o sa inidoro. Kung mahina ang mga ito, sa braso na lang kayo aasa na siyang modelikado. Humanap lang kayo ng isang matibay na upuan na hindi gumagalaw. Tumayo ng tuwid sa harap nito at dahan-dahang umupo na parang may kontrol. Siguraduhin na ang inyong mga tuhod ay hindi lumalagpas sa inyong mga daliri sa paa. Bago pa man dumikit ang inyong puwet, tumayo ulit nang hindi gumagamit ng kamay. Umpisahan sa 5 beses at unti-unting dagdagan hanggang 10. Pinalalakas nito ang inyong core at legs nang hindi nabibigyan ng stress ang inyong mga tuhod. Pangalawa sa ating listahan, pag-akyat baba sa hagdanan or stair climbing. Kung kayo ay may hagdanan sa bahay, ito ay isang napakagandang ehersisyo na mas matindi pa kaysa sa ordinaryong paglalakad. Hindi ninyo kailangang gawin ng mabilis. Ang kaligtasan ang una. Dahan-dahang pag-akyat, 1 step at a time, at pagbaba habang nakahawak sa handrail. Pinalalakas nito hindi lang ang inyong puso at baga, kundi pati na rin ang mga buto o weight-bearing exercise na panlaban sa osteoporosis. Ang pag-angat ng katawan pataas ay nangangailangan ng mas maraming effort, kaya 10 minuto lang nito ay katumbas na ng mas mahabang paglalakad sa patag na daan. Pangatlo sa ating listahan, pagsasayaw. Sino ang nagsabi na ang ehersisyo ay kailangang boring o parusa? Ang pagsasayaw ay ehersisyo na nagpapasaya. Patugtugin ninyo ang paborito ninyong kanta nung araw, cha-cha, boogie o kahit ano pa. Kahit hindi nyo na kayang sumayaw na parang dati, ang mahalaga ay gumagalaw ang buong katawan. Kahit nakaupo lang kayo sa isang silya at iniwawagway ang mga braso at iginagalaw ang mga paa sa saliw ng tugtog, ehersisyo pa rin yan. Minababuti nito ang mood sa paglabas ng endorphins, pinapabuti ang sirkulasyon at pinalalakas ang puso. Ito ay ehersisyo para sa katawan, isip at kaluluwa. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po at God bless. Pang-4 sa ating listahan, pagbubuhat ng magaang bagay o lightweight training. Huwag kayong matakot sa salitang pagbubuhat. Ang layunin nito ay resistance training. Ang isang bote ng tubig na 500 ml o isang dilata ay sapat na. Habang nakaupo, dahan-dahang iangat at ibaba ito gamit ang inyong mga braso, bicep curls, or overhead press. Pwede rin kayong maglagay ng ankle weights o mabibili online o sa sports stores at dahan-dahang iangat ang inyong mga binti habang nakaupo. Ito ay napakahalaga para labanan ang sarcopenia o ang natural na pagkawalan ng muscle mass at lakas habang tumatanda.
Ang malakas na muscle ang siyang nagsisilbing shock absorber at suporta sa inyong mga buto at joints. Panglima sa ating listahan, stationary cycling o pagbibisikleta na hindi umaandar. Para sa mga may tinding arthritis sa tuhod at balakang, ito po ang sagot. Ang pagbibisikleta sa stationary bike ay isang low-impact cardio exercise. Ibig sabihin, nag-e-exercise ang inyong puso at binti nang walang bigat o pounding na natatanggap ang inyong mga kasukasuan. Hindi tulad ng paglalakad o pagtakbo. Nagpapalakas din ito ng mga muscle sa paligid ng tuhod na nagbibigay ng dagdag na suporta. Marami na ngayong nabibiling maliliit at murang pedal exerciser na pwede ninyong ilagay sa sahig sa harap ng inyong paboritong upuan habang nanonood kayo ng TV. Pang-anim sa ating listahan, Tai Chi. Ito ay isang ehersisyo mula sa China na tinatawag ding meditation in motion. Dahan-dahan ang mga dalaw at malalim ang paghinga. Perpekto ito para sa mga seniors dahil sa 3 dahilan. Una, napakaganda nito para sa balanse. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang regular na pagpapractice ng Tai Chi ay nagpapababa ng panganib ng pagkatumba. Pangalawa, pinapabuti nito ang flexibility at mobility ng inyong mga kasukasuan nang hindi ito sinasaktan. Pangatlo, ito ay ehersisyo para sa isip dahil kailangan ng focus at concentration na nakakatulong magpakalma at bawasan ang stress at anxiety. Marami kayong mahahanap na libreng tutorial sa YouTube para sa mga beginners tulad ng Tai Chi for Beginners or Tai Chi for Arthritis. At ang pangpito sa ating listahan, kung may pagkakataon, ehersisyo sa tubig o water aerobics. Ito na siguro ang pinakamaganda at pinakaligtas sa lahat kung may access lang kayo sa isang swimming pool. Kapag nasa tubig kayo, ang epekto ng gravity ay nababawasan. Ang tubig ang nagsusuporta sa bigat ng inyong katawan o buoyancy, kaya halos wala ng pressure sa inyong mga kasukasuan. Hindi tulad ng paglalakad o pagtakbo. Nagpapalakas ng muscles. Perpekto ito para sa mga may malalang arthritis o para sa mga nagpapagaling mula sa injury. Mga senior, tandaan po ninyo, ang pag-eehersisyo ay hindi lang tungkol sa paglalakad. Ang mahalaga ay ang regular na paggalaw. Makinig kayo sa inyong katawan. Kung masakit ang paglalakad ngayon, huwag huminto. Pumili kayo sa mga gawain na tulad ng mananatiling malikas ang inyong sarili. Ang importante ay labanan ng pamumuhay na laging nakaupo lang. At ito po ang Kaalaman na Hinog na direktang nagbibigay ng impormasyon para sa inyong kalusugan. Ingatan po ninyo ang inyong katawan at stay healthy po. Maraming salamat po and God bless.